Magandang araw mga kapolitika, panibagong araw, panibagong mga balita dito sa ating Headline Politikahan News at narito na po tayo sa ating ikasyam na episode. Tunghayan po natin ang mga nilalaman ng ating balita na ngayong araw para makapag-umpisa kaagad tayo ng ating mga komentaryo, mga paalala at mga mahalagang impormasyon na ating nakalap at ating nasaliksik. Narito po ang balita na ibinalita sa atin ng UNTV. Ito ang balita. Sa ibang balita, nanindigan ng kampo ni former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa pagbaliktad ng ilang mga ex-bodyguards si Zaldico. Samantala, nagbabala naman ng ombudsman. Okay, so, mga politika ha. Medyo nagkaroon ng recantation. Ito yung mga naririnig natin sa bali-balita sa telebisyon na nagkaroon ng pagbabaliktad si Orly Gutesa, isang ex-marine soldier. Pero may mga nagsasabi na ang importante daw sa court is yung unang sinabi nila. Well, may mga hukom tayo, ano? So, ang pahayag yata dyan ni Orly Gutesa, Sergeant Orly Gutesa, is, mga politika, ano daw, parang may mga pangako daw sa kanya, sina former Congressman Mike Defensor and Senator Marcoleta. Napakahirap pala ng ganitong sitwasyon kasi ang pahayag yata dito ni former Speaker Martin. Mga politika ha. Boy. Hindi yata nakikialam daw yung kampo nila. Kung bumaliktad man, bakit bumaliktad kung walang nakikialam ha? Well, tanong lang natin yon mga kapolitika. Pero, ang problema kasi pag may mga pagkakataon na may tumitisdigo at saka ang involved ay pondo ng bayan at saka billion yung pondo. The tendency is there should always be doubt in the minds of the people. Nagkakaroon pa rin yan ng pagdududa kasi siyempre may pera yung inaakusahan kung totoong nagnakaw. Totoong nagnakaw ba? Kasi bilyong pera yung flood control. Trillion if you will just sum the total amount. And ang problema ngayon is baka naman nagkaroon ng gapangan sa mga witnesses and maliban pa yan siguro sa mga naririnig natin mga politika na pananakot, yung pagkontrol. Kaya dito sa atin nagkakaroon ng ganitong scheme, dirty politics. Meaning to say, yung gagawa ng ganito is a criminal has a criminal mind and is not afraid to commit a crime. But may
Ito yung hinahanap natin na sound. So, ang kwan dyan, mga kapolitika, is hindi natin naiwawaglit sa isipan ng mga mamamayan yung duda. Kasi billion yung pondo dyan. And once you take hold of the wealth of this world, of this physical world, and precisely that is money. And if you, of course, if you focus on just on the figure alone of the amount of money, and then you will realize that the person, the man who holds this sum, this huge amount of money, is very powerful. Ako, mga kapaliga. Kasi nga, mga kapolitika, problemado yung di ba? Ombudsman ba? Nako. Well, parang nagkakaroon yata ng effort yung ating ombudsman. Kasi matagal nilang sinasabi na sasampahan ng kaso si former speaker. Nako, ha? And hindi yun actually pinapaniwalaan yata ng taong bayan. Nako, ha? Totoo ba yun? Problema kasi dyan, mga kapolitika, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan is nai-institutionalize kasi iniisip nila yung magagawa at mangyayari sa election. Nako, mga kapolitika. Kasi, syempre, mas maganda pa rin na binibigay sana sa tao yung pera, yung vote buying ba? Nako? Tuwing election. Parang nakakaunti yata yung binibigay, ha? Pulsuhan nyo lang po, mga politika. Observe nyo lang po. Baka automated yung election at automated na rin yung pandarayan. Nako, mga politika. Ba't ba tayo napunta doon? Ibigay na lang natin sa Comelec yung pera, huwag na sa tao. So, yun yung problema sa sa pagkakaroon ng corruption kasi busy sila sa pag-prepare sa election. Swerte ng mga politika. Comelec Chairman, Comelec Commissioner Attorney George, kasi ako, ha? Parang may mga allegations yung mga ibang vlogger, nako, ha? Pero tayo ay pwedeng nag-o-observe at nagtatanong na totoo ba na may suhulan sa Comelec? Totoo ba yun? Nako, yun yata yung bulk of money or some of the bulk of money. Pag ganun, baka hindi sila magpalit. Ito lang natin, assumption lang, ha. Hindi natin sinasabi na pwedeng mangyari ito. Kasi kung magpapalit na naman ng bagong Comelec, papayamanin na naman nila. So, mahahalata na ng taong bayan. Tayo na may magiging Comelec, yung mayaman. Or maybe sharing. Ako, ha. Baka naman sabihin, anong ebidensya mo? Ano lang yan? Well, our wild imagination, but there's nothing truth to that. It's a fake news. Ako, mga politika. Mga lang natin yan. Kasi siyempre sa sobrang laki ng pera na ninanakaw, siyempre yun yung isa sa possibility na paggagamitan ng pera. Kasi pag nakaupo ka na ulit after the election, it's quite
Di ba? Unfortunate for the Filipino people and fortunate to your pocket. Tatlong taon, 6 na taong kang uupo. And when you have power, this bureaucracy or seats of power, meron kang, di ba, pinapatakbong pondo. Hindi ka naman pwedeng umupo dyan na walang pondo. And that's the time that, that's the time that there is corruption. That there is a possible corruption na pwedeng mangyari. Kasi syempre, yung gagawin mo kung yung paglilingkod mo ay para sa sarili lamang in your own self-vested interest, but it's not really for the constituency or for the betterment of your representation of the place you represent, of the people who voted for you. Nako, mapili ka. And what will happen? Nako. Tika. Ang problema dyan, kasi, yun yung mahirap doon, mga politika. Pataba ang bulsa ng ating mga diba, mangilan-ngilan ba o halos karamihan? Nako, diba? Siguro, iniisip nila, magnakaw ka ng kaunti, pupunta ka sa impyerno. Magnakaw ka ng malaki, pupunta ka sa impyerno. Lakihan mo na lang. Well, sa batas ng tao siguro, there is a degree, di ba? Parang may way siya. Pag malaki yung pera, syempre, mas matindi yon. But, as much as possible in the law of God, diba? Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Mga kapolitika, pero, di ba? Para silang aso, no? Na walang kabusugan. Andun yun sa Bible, mga politika. Yun talaga yung kapalaran ng mga Pilipino. Yung tumatakbo dyan sa taas, protect the public fund, diba? Paano natin mapoproteksyonan, diba? So, we should encourage the lawmakers, we should lobby, diba? To protect the funds. Make laws that should protect the funds. Ang gusto kong sabihin nung nakaraan is, mga politika, yung baha sa Maynila, napunta tayo sa baha. Parang hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng balita natin. Sa Netherlands, if I'm not mistaken, if you convert the money that was used into peso para maipatayo nila yung one of the very sophisticated flood control that was designed and engineering marvel in our planet Earth sa Netherlands, kung saan nandun yung ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, is I think it's just 40 billion pesos. Diba? So, pwede na sana tayo makapagpatayo dito ng magagarang flood control na katulad ng sa Netherlands. Biruin mo doon, ang kanilang lupa is, diba, below sea level na, pero napanatili nila na hindi binabaha. And halos ano na sila sa ilalim na sila ng dagat nakatira, yung level ng dagat beyond the walls of this
flood control na ginawa nila, abay, matindi. Diba? And during those times, the initiative of the project started in 1950s, 1960s. There are videos on that on YouTube, no, na ini-explain lahat, pati budget. Maraming videos eh. So, ba't di natin kayang gawin? Ang laki-laki ng pondo natin sa flood control. Trillion nga yung sa atin. Diba? So, kahit na maglaan ka lang ng 0.5 trillion, 500 billion, so napakagara na flood control niyan. Kung hindi, kung hindi ibubulsa. Kasi pag binulsa mo yan, di ba, maraming mangyayari dyan. Pag inilagay mo yan sa cryptocurrency, baka matalo. Ba, alam naman natin ngayon yung volatility ng mga, di ba, kahit Bitcoin na yon, yung pinaka stable coin na tinatawag yung mother coin sa crypto. Bumabagsak pa rin, di ba? Paano kung inilagay mo dun yung pera, tinago mo kasi nakaw na pera yon. Pera yon ng mga, di ba, nagbabayad ng buwis ng mga Pilipino. Nako. Napakatindi ng garapalang nakawan na nangyari dyan sa flood control. Kaya, ang mga probinsya, halos, yung ating Panginoon siguro ay para ipakita sa mga leader na sobra yan. Diretsong impyerno kayo dyan. Kaya, posible, nakikihimpatya siya sa mga nagugutom, naghihirap. Kasi kung ibinigay mo yan sa pondo sa tamang paggamitan, maraming hindi mamamatay na nagpapagamot. Nako? Ano yung gagawin mo sa pera? Hindi mo naman kayang ubusin yun. Kahit pa siguro ilang generation ng magiging anak ng anak ng anak ng anak mo. Nako. 1 billion peso lang yon. How about, di ba? From millions, we don't know ha, parang narinig natin. Hindi ako sure ha. Nako, mga kapatid ha. From 300 million si former speaker, naging ilang billion yung kanyang asset, declared yun. Nako. Baka naman reaction page politika ay meron siyang minahan ng ginto. Naka. Aba, hindi natin alam, pero bakit ilang kilo ba ng ginto yung napoproduce ng minahan niya ba? If ever mayroon, ano? Kaya mga politika, napaka hindi nila naiisip na mainit yung apoy sa impyerno, ha? Ako, baka satarika lang yung ano natin atake, pero totoo po yun. Di ba? Things which are unseen are spiritual, and we are not permanent on this earth. We are a temporary, di ba? Travelers. Manlalakbay lamang tayo dito. Anong gagawin mo sa kayamanan? It was offered to the Lord by Satan. Diba? Yung last na ano niya sa when he was having his 40 days fasting. Yung last na tukso. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, lumuhod ka lamang sa akin. Diba? Ganong katindi. Tapos, yung kayamanan na yon aangkinin mo. Papatayo, ibibili mo ng property sa ibang bansa. Isusubi mo. Wow, pwede ka. Ilang bata na yung makakapag-aral ng libre, pagkain, uniform, aklat, lahat. If you will, if you will research La Verdad Christian College,
Hindi yan namimili ng relihiyon. It's a Christian school. Pati Muslim pwede mag-aral doon. Libre doon lahat. Pagkain, tirahan, uniform, libro, lahat. Nako, politika. Ang pondo ng mga yung pumupondo diyan sa La Verdad, yung mga miyembro lang ng church nila. Bawal kasi mag-ambag yung hindi member sa kanilang church. Pero itong pondo ng Pilipinas, yung trilyon-trilyon na mga insertion, yung bilyon-bilyon na mga insertion, pera yan ng taxpayer. The poor pays it all. Tayo yung consumer, tayo nagpapagalaw ng ekonomiya. Kapag humina yung purchasing power natin, bagsak ang ekonomiya. Nakakapolitika. Tapos, binulusan nyo lang. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax. Yung oh, oh, nagkaroon lang po tayo ng technical issue. Mga politika. Yun yung La Verdad na ilan lang yung pumupondo doon, yung kaanib lang sa religious organization, nakaka-sustain. Only that, dalawa lang yata yun sa buong Pilipinas. Siyempre, limitado lang naman yung dyan, funding. Pero at least, yung dalawa na yon na school, at least inaano talaga yon, pinupunduhan talaga ng iglesia nila. Paano naman tayo mga Pilipino kung hindi natin binubulsa, di ba, na-elect ka na dyan sa posisyon, it's your time to shine sana para makagawa ka ng mabuti, mapunta ka sa langit later. Inililista yung gawang mabuti mo. Kailangan pa ba ng bilyones sa ating account? Hindi mo rin naman mailalagay yun kasi questionin din yun, di ba? Paano ka naman magde-declare ng ganun? Bawal yun sa mga public servant na hindi mo ma-justify yung kayamanan. Nagsasubmit ka ng salin, ito yung kayamanan mo, biglang naging 100 beses sa original mo na kayamanan, ilang buwan lang yung lumipas, ganun ka na kaagad, 1 taon, 2 taon. Well, ang depensa nila dito, hindi daw sila nakialam. Yung kasi, yung pagbaliktad, there are factors. Depende naman yun sa court kung ano yung kanilang pag-appreciate sa mga circumstances. Pwedeng yung una is tinakot ka, kaya nagre-recant ka ngayon. Or pwedeng yung sinabi mong una ay totoo, tinakot ka ulit, kaya nagre-recant ka ulit ngayon. Diba? Kasi totoo yung sinabi mo, kaya tinakot ka. Diba? Una, tinakot ka din, kaya mali yung sinasabi mo. Ngayon, wala nang tumatakot sa'yo, kaya totoo na yung sasabihin mo, babaliktad ka na. Magulo. Magulo din, mga kapolitika. Well, tama nga naman kasi hindi pa tayo nakapag-umpisa. Ang dami ko ng shot-shot. Ombudsman sa sinumang humahad lang sa kanilang mga investigasyon kaugnay ng mambabatas at iba pa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
But inuulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung anumang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaligtad nito mga testigo. Iginiit ng kampo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa pagbawi ng testimonya ng 4 sa ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico, maging ang pagbaligtad na yung mali-malitang pera, ilan pa lang yung bumaligtad na testigo. Pero mali-malitang pera yun, ha, mga kapolitika. Saan kaya nila tinago yun? Di ba ang testimonya nila dyan is, di ba, linggo, halos linggo-linggo nag-deliver daw siya kay, di ba? Ano yung palusot na yon? For example lang, hindi natin sinasabi na nagsisinungaling dito si Sergeant Orly Gutesa sa kanyang pagbabaligtad. Diba? Kasi siyempre, sinasabi ng iba dyan, baka daw tinatakot, no? Hindi ako sure. Nakikibalita lang din tayo, eh. So, malaking factor yun. Tinakot. Kung tatakotin ka, babaliktad ka talaga, nakasalala yung, di ba? Yun yung mga kasalanan na pinapatawad, di ba? Sa side naman ng batas ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Kasi, yun ay kahinaan nating mga tao. Especially kung nakataya ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Those are exemptions. Even the laws of men have exemptions. Di ba? Hindi natin alam. Pero, dito, kung totoo man yun na tinatakot siya, or may threat, mga gano'n, no? Hindi natin alam. Pero, syempre, babaliktad ka talaga. Biruin mo yung palusot. May pinangako daw si Senator Marcoleta. For example lang ito. Kasi yun yung sinasabing palusot. At saka si former Congressman Mike Defensor. Ano naman ang pinangako? Kinalaman doon. Unless hindi ka nasiyahan at hindi tinupad. Kaya ganon. Ako. Are you proving na mukhang pera ka? Kung pera ang dahilan? Or, diba? So, ibig sabihin, halata dito na posibleng tinakot siya. Kaya siya bumaliktad. Ako, makapul ka. We are not yet confirming it, pero those are the possibilities. Bakit ka babaliktad? Ang dami mong ginawang sakripisyo dyan. Diba? So siguro may problema. There is something wrong. Kasi kung ang dahilan mo lang maraming ipinangako sa'yo, mababaw na dahilan yun. Ano kung maraming may ipinangako sa'yo, di ka nabigyan? Halimbawa, pinangakuan ka ng 10 milyon, di binigay sa'yo, kaya bumabaliktad ka. So, ibig sabihin, sinungaling ka nga. Sino pang maniniwala sa'yo ngayon? Papaniwalaan ka pa ba ng korte? So, nako, yung ombudsman sana mapansin yan, di ba, na fault. Kasi sa korte, ganun yung judge, may argument yan, ganito, isusulat yan. Bakit ka babaliktad? So, ibig sabihin, kung ang dahilan mo ay may pinangako sa'yo, hindi tinupad yung pangako sa'yo, yun naman yun. Ibig sabihin, may problema ka kasi nagsinungaling ka dahil may pangako sa'yo. So, ngayon, di ba? Pero, the mere fact na nagsalita ka, kinontra mo, di ba, pinsan ng presidente hanggang sa sinabi mo na diba, malapit sa Malacanang, nag-deliver kayo. Kulang na lang sabihin mo na gano'n. Pero, diba, tinaya mo na yung lahat-lahat, tas gano'n lang. Ibig sabihin, there's a problem. Diba? Kasi hindi ka naman magsasalita kung pangako. Diba? Sabihin mo. Ibigay niyo muna sa akin bago ako magganyan. Kasi magsisinungaling ako tapos papangakuhan niyo lang ako. Gusto ko hawakan full payment.
politika, dumadami yata yung naiisip natin. Ng dating surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing na si Orly Guteza. Itinanggi ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Representative Romualdez, na binantaan, sinuhulan o pinangakuan ang mga ito kapalit ng pagbawi ng pahayag. Hindi po natin gawain yan, no? Na makipag-usap, no? Para lang makakuha o mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction. Di ba? Na dahil lang ay may recantation, ay meron na kaagad konsiderasyon. Parang madali tanggapin ang original statement, pero yung recantation ay hindi madaling tanggapin. Bakit kaya? Noong September 2025, binanggit ni Guteza ang pangalan ng dating House Speaker at ni former Congressman Zaldico sa investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Humigit kumulang 3 beses akong mismo ang nag-deliver sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico. Wow, this is so cool. This is a new instrument by Fader and it is called Siren. It's an instrument you control with Ngunit So, ibig sabihin, mayaman na ngayon. Maraming beses daw sila nag-deliver. Diba? So, magbibintang ka ng ganon. Diba? Tapos, ang dahilan mo, nagsinungaling ka lang ng sinabi mo yon kasi pinangakuan ka. Anong klase? Diba? Yung korte, ha? Diba? Ang ano naman dyan is lingkod bayan yung kakasuhan. For example, former speaker. So, Sandigan Bayan yan. So, ano na lang sasabihin ng, di ba, pass of judice tayo, wala pa yung kaso. Sabi ng mga narinig natin ng mga, di ba, kakasuhan daw ang sabi sa zona, aba. Pero, nako, naninayang na ba ako sa boto ko kay Pangulong Marcos? Aba. Ang ano kasi, ang problema aba. Sabi ng iba, saan na? Gusto na namin makulong. Gusto niya nilang makulong? Nakulong na nga daw si Senator Marcolet. Yung mga DDS talaga matindi sa matatalino siguro. Kasi sabi nila nakulong na si Marcoleta. Buti na lang, diba? Lumipat si former Senate President Cheese. Oh, boy. Yun yung sinasabi ng DDS. Hindi ko yung sinasabi, baka naman. Kasi bawat daw, may mga potential na kasuhan. Kapag di bumaliktad ay tutuluyan. Matindi rin. Napaka-bright ng mga DDS kung gano'n. Nako, mga kapolitika, hindi natin nakailan na ba yung natin, balita. Almost 5 minutes kasi dito tayo nag-umpisa eh. Ang dali pa lang, almost 2 minutes pa lang yata. Marami na tayong input mga kapolitika. So, kung medyo busy, diba? Yung dyan, tubig,
Ipunin nyo daw. Sino may sabi noon, ipunin nyo yung tubig? Ayan, naipon na tuloy dyan sa Maynila. Billion? Billion daw yung pondo. Ano? Tapos, ngayong 2027 daw, lumaki yata yung budget ng 1 trillion. Yung gusto nila, yung gusto ng ating mahal na Pangulong BBM. Obo. Pero binawasan ang budget sa education. Constitutional, ano yun ha, na dapat mas malaki. Yun dapat yung pinakamalaking lion share dapat yung education department. Tapos dugyot daw yung mga schools. Pero ako, nilayang ako kasi binoto ko talaga yung ating mahal na Pangulo. Ang narinig ko sa kanyang campaign promise, bibigyan ng laptop yung mga student. Nako. Sabi naman ng mga teacher, kami nga di mabigyan mga student ko. Oh, ba. Sabi ng mga DDS, may saltik yan eh. Oh, ikaw naman reaction page, hindi ko sasabihin yun. Bakit naman binabanggit yung mga DDS? Eh bakit? Hindi ko, bawal ba? Kasi mga kapolitika, diba, bigyan natin ng chance. Baka naman sa mga huling, diba, taon, meron pang isa't kalahati. Nako? Mabigyan din ng laptop yung mga estudyante. Siyempre, pati din yung teacher bibigyan. Kasi dapat bigyan ng lupa yung mga imbis na papilahin mo sa purpose, bigyan ng lupa, incentive. Yung mga may bunga na pananim, yun yung bibigyan. Yung hindi nagtanim, wala. Bibigyan lang kayo ng konti lang na pera. Pero mas malaki yung matatanggap ng mga di ba, nag-promote ng agrikultura ng ating bansa, yung may-ani. Ang nangyayari, wala. Kaya yung mga mahalagang dapat sa education, sa health, pangalawa yun. Nako, ewan ko ba dyan sa health na yan. Sa laki ng pondo ng yung ito, pasensya na babanggitin. May relihiyon na libre yung ospital nila. Meron silang mga klinika, meron silang serbisyo na para sa ibang relihiyon. Kasi yun yung utos na nasa Bible. 'Di ba? Tapos yung gobyerno, 'di ba? One element ng Estado is government, another is people. Yung gobyerno na kumukuha ng pera sa people para sana ibalik nila sa tao. Kasi iniluklok sila dyan sa gobyerno ng tao, ng mga tao. Hindi naman binabalik kasi palpak yung health care, serbisyo. Oh? Ewan ko lang ngayon kung babalik na. Dapat sana ay maraming libreng ospital. Parang humihingi pa yata ngayon si Senator Bongo, according sa mga vlogger na DDS, ng pondo dyan sa malasakit kasi hindi na na-budgetan. Batas na nga yun, tas di naman binadgetan. Ganun ba yung natin, yung gagawin natin pag nakaupo na tayo bilang mga lingkod bayan? Yung ginawang batas ng kalaban natin sa politika kahit nakakatulong sa mga tao ay ibibitin mo sa pondo. Parang unconstitutional yata yun. Parang labag yata sa saligang batas yun. I don't know. Napapansin niya ng ating mahal na Pangulo. Pero hindi natin sinisisi siyempre. Yung ating mahal na Pangulo. May diskarte, di ba? Si His Excellency President Marcos.
sana naman ay naka ang daming problema ng ating Pangulo. And ewan ko yung, di ba, ang sabi na, ito narinig ko lang to sa mga DDS kasi ini-emphasize natin kasi totoo Nako, mga kapatid ha. Merong milyong pabahay na pangako. Hindi natin alam kung ilan na yung, parang yung issue dyan sa Davao, yung credit grabbing na tinatawag. Nako, mga politika. May problema yata yung ano dyan, no? Kasi, asan na ba yung mga pabahay na yan? Pwede bang mag-avail? Lalaking pera. Ayun, lalaki na naman yung hinihingi sa taong bayan na pondo. Mga mambabatas, yan yung taong bayan. We are representative democracy. Hindi nga lang tayo pwede lahat maging senador. Tayo na mga bumoto. Kaya nagre-represent lang tayo. Pero tayo yan. Yung mga nakaupo dyan, tayo yan. Tayo yung nag-alal dyan. Di ba? So, ibig mo sabihin ay, di ba, ang pondo na para sa atin ay tayo din yung piperwisyuhin kasi hindi naman mababalik at hindi naman natin po pakinabangin. Nako, mga politika. Well, nagtanong lang tayo. Baka naman ako. Baka iniisip ng iba. Yung mga sinasabi natin dito, hindi po yung konfirmado. Pero nag-uusisa tayo. Kasi syempre, ano yan pagmamayari yan ng taong bayan. May pakialam yung mga tao dyan. Diba? Siguro yung isang taon na pondo tapos ilang bilyon yung naibulsa. Enough na siguro yun. Kasi ano naman yung project ngayon 2026? Ilang taon na 2022, 3, 4, 2025, 2020, di ba? 2023, 2024, 2025. Aba. Pang-apat na taon ngayon 2026. So, ilang bilyon na yung kung totoo. Nako mga kapatid. Kung totoo. Baka naman hindi totoo, ninanakaw yung pera. Aba. Sabi ng mga GDS, kaya daw hindi ma-impeach si President Marcos kasi daw mahal na mahal siya. ng mga kapwa. Kasi daw sinuhulan. Shiner daw yung pera ng taong bayan. Kaya pag kinanta mo daw siya, damay-damay na. Totoo ba yun? Tatanong tayo, ano kung totoo? Siguro naman hindi. Ako naman, kayo naman. Ako naman hindi. Kasi syempre, diba, nangako naman yung ating Pangulo na makukulong yung kanyang pinsan. Diba? Is na ako. Kakasuhan na nga Pero, hindi pala makukulong. Ang pangako niya kakasuhan lang. Pero hindi makukulong. Diba? Balay mo, kasuhan lang. Pero yung kaso, hindi naman pala pwedeng ikulong. Hindi natin alam. Matis na ako. Ang importante, nangako. Papa. Very, very. Ano nga natin yung ano? Ngunit sa sinumpaang salaysay ni Guteza na may petsang August 13, 2026, itinanggi nito na 3 beses siyang nag-deliver ng maleta sa umunay bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Sa supplemental counter affidavit na isinumite ng kampo ni Romualdez sa Ombudsman, kabilang dito ang sworn statements ng 25 dating Ito
Itinanggan niya na 3 beses. Pero yung narinig natin, iwan natin kung merong specific number kung ilan siya beses nag-deliver. Pero yung narinig natin kanina sa balita, maraming beses daw siya nag-deliver. So, ilan yun? Maraming beses. Pero itinatanggi niya yung 3. Baka naman yung iba is hindi niya naitanggi. Abo. Meron ditong 25 former. So, baka yung 25 baliktad na din. Sabihin natin, for example lang, hindi naman sinasabi natin totoo. Sabihin natin na bigyan ng mga nag-recant na tag sa 10 milyon. So, matindi. Pero sabi ng iba, kung 10 milyon lang, barya lang daw yun. Totoo ba yun? Politika. driver at aide ni Zaldico, pati ang pagbawi ng salaysay ni Guteza. Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the Ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the Ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondent. Samantala, nanindigan naman ang Office of the Ombudsman sa kanilang mga investigasyon. Sa pahayag ng anti-graft body, nagbabala ito na ang sinumang mangangahas humadlang, mangbara o manggulo sa kanilang proceedings ay haharap sa buong bigat ng batas. Hindi rin sila hihinto sa paghahanap. So, ibig sabihin, mga politika, pwede silang bumaliktad. Bakit? Pag bumaliktad ka ba, nangaharas ka? Pero syempre, ang ombudsman yan, matindi yan. So, alam nila yung ginagawa nila. Ako naman, mga politika. Hindi natin masisiguro na ano yung tinutukoy nila. But sana be more specific. Abo. Talo! Talo tayo dyan, mga kapolitika. Talo tayo talaga, mga kapolitika. Ang panalo ay yung mga magnanakaw. Pero dati yung mga Pilipino galit na galit. Ngayon parang panglibang-libang na lang nila. No? Pero ninakawan sila. Ninakawan. Ako, Pilipino din ako. Pero nako. Natutulala ka na lang talaga mga kapolitika. Ng katotohanan kahit umaayaw magsalita ang sinuman. Itinuturing nilang classic pressure tactics ang recantations at hindi na bago sa high-profile cases. Ngunit hindi naman anya umiikot ang investigasyon sa iisa o iilan lamang testigo. Ayon sa Ombudsman, mayroon pa silang 28 mga testigo. Classic recantation. Ako, magko-comment ako mga kapolitika. So, yung mga kritiko ng ating pamahalaan, sinasabi na aso ito si Ombudsman Rimulya ng pamahalaang Marcos. Hindi natin sigurado yun kasi ang aso ay kumakaway-kaway yung kanyang buntot. Pag, di ba? Ako, mga kapolitika. So, baka naman niluluto nilang ganon. Kasi may bumaliktad na, pero meron silang reserva. Abo! Paunti-unti nilang papapaliktad din lahat. Pero ano lang yun natin, hindi ko sinasabing yun yung mangyayari. Wild guess and wild imagination. It's wild. No. Ang hirap nito kasi syempre. testigo na handang magbigay ng mga direkta at mahalagang kaalaman tungkol sa mga transaksyon sinisiyasat sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy ng Ombudsman na mga Ang problema kasi, yung
makakahaka ng tao na aso yung nandyan sa ombudsman. Ang sabi nga ni former ombudsman Martires, Samuel Martires, iwasan mo daw magpapriskon, ombudsman Rimulya. Diba, ito yung dating Justice Secretary na, di ba, halata dati, no? Na, di ba, sunod-sunod sa ano, hindi natin lubos maisip na may mga pagkakataong ganito na yung mga high-profile cases ay iluluto. Pero nako, hindi naman sinasabi natin totoo yun. Again, that is just part of our research na wala namang basihan. Ayan ako mga kapolitika. Kayo ay maniwala na kakasuhan yun. Pero makukulong never kayong maniwala. Abo. Not unless, di ba, makita natin na seryoso. Kasi, anong kuhan dyan? Anong, di ba, kasi ang tagal na yan eh. You know, justice delayed is justice denied. Eh, nagpasarap na eh. Kung totoo man na nagnakaw, nagpasarap na eh. Dapat, kung may kasalanan, ikulong mo. Kasi the moment, the time na nandun pa sila sa labas, parang ano yun, parang take advantage yun sa mga biktima. Nako, mga kapolitika. Hindi natin sinasabi na ano yun, may problema yung mga nako. Pero, napakatindi ng pangako. Ibig sabihin, pakato pa rin kasi matindi yung pangako. Baka lang ha, wag naman kayo umasa. Eh, yung baka lang yun. Hindi yung kalabaw. O mga kapolitika, mahaba na tayo. Umahaba na ng isang oras na yata ito. Pero sige lang. Ang nakukonsume natin is 5 minutes pa lang sa ating. Pero alam nyo mga politika, napakagandang isipin na tayong mga Pilipino ay naka-experience ng ganito. Hirap. Kasi matatawa ka at may iyak na hindi mo alam kung anong mangyayari. Diba? Kasi palpak eh. Pero umaasa pa rin tayo na hindi nasayang yung ating boto sa ating mahal na presidente. Kaya kahit paano ay umaasa tayo. Ikaw naman, reaction page politika, matatapos na yung term, maasa ka pa rin. Diba? Talo! Hindi naman. Sorry. Ito pa rin din ang ating mahal na Pangulo. Kasi syempre, ang isang taon mahigit ay maraming araw pa yon. 365 and 1/4 days yung isang taon. Abo, ano kaya yung pwedeng solusyon niya dyan? Sabi ng isang political vlogger na DDS, kaya wala pa daw na ilalagay na pambato kay BP Sara despite na ang tagal lang nag-declare ni BP Sara na tatakbo Pangulo is baka daw siya yung magiging Prime Minister. Sa parliamentary yung labas natin from presidential tapos na siya mag-president, Prime Minister naman. Sino yung gustong maging Prime Minister? Si ating mahal na Pangulong BBM. I-comment nyo nga dyan. Maggawa kayo dyan ng survey. Mga
politika. Ibang klase, matindi. Ito ngayon natin, may isang video pa dito. Ano po ngayon natin, ha? Baka naman ito makatulong ito sa ano natin, search and rescue. Search and rescue sa mga naghihingalong Pilipino. Na sabi mo nga na bakit lahat ng mga ahensya hinihingi natin, 'di ba, line by line yung kanilang budget. Pero bakit pagdating sa Kongreso, ano na lang, kumbaga bulk na lang yung ano na lang, kabuuan na lang na budget, walang line by line item. So, tapos syempre nangangatwi. Well, hindi tayo congressman. Kaya pwede nating sagutin nyo ng mali. Baka naman, pagod lang sila magkwenta. Kaya walang line by line item. O baka naman may procedure na bawal yung line by line item. Or pinapayagan nila kasi sila naman yung taong bayan. Inihalal naman sila. Hindi nyo sasabihin sa mga taong bayan. Yung isisikreto nyo, ganon. Kaya walang line by line item. Opo, matindi. Matindi. Si Congressman Mika, pero sa huli parang hindi kayo pinagbigyan. Ano ba talaga ang SOP? Ngayon lang ba yan nangyari na hindi pinapakita ng Kongreso ang line by line? Or dati na talaga? Kumbaga, ano na lang? Okay, ganito, Pati. Sige, okay. Marami kasing nakasanayan yung Kongreso ng mga bad habits na dapat baguhin. No? Ayun. Kung talagang gusto natin ng transparent, ng Coming from the congressman himself. Sino ito? Si Congressman ano ito eh. Na-freeze tayo mga po. Ibig sabihin, bad habit yon. Yun na nga yung sinasabi natin eh. I'm not entirely wrong at all. Mali yung hindi mo ipapakita sa tao. Transparency nga, di ba? Basic yun sa paggawa ng batas. Kung ikaw yung, di ba, pupunduhan yung isang ahensya, may post budget. Tapos kayo dyan, vote. Matindi. Matindi. Hindi nyo na inalala yung constituency nyo. Hindi na kayo nahiya sa constituency. Diba? Ang possible na dahilan ay, pero ito, at least, si Congressman Chanco ay is more concerned. Kasi hindi lang naman siya, ang dami nila, 300 plus sila doon sa House of Representatives. Thieves. Mga politika. Yun yung sabi ng mangilan-ngilan na sabi ni ex-Congressman Kiko ay House of the Crocs or Farm. Ayan, natanggal siya eh. Napikon yung matanda na isang congressman doon, yung kagalang-galang na si ano natin yung pangalan. Ako, mga politika, tatapusin na ba natin yung video na to? I-enjoy tayo dito sa mga kapalpakan na iwan natin, ha? Ako. hawakan yung corruption, kung gusto natin mabawasan yung corruption or end corruption, there are two things necessary, no? One is transparency, and number two is accountability. So you cannot hold people Yun na yung sinasabi natin, yung basic dyan.
pag mag-ano ka ng hawak ka ng pera ng taong bayan, yung budget na galing sa taxpayers' money, it should be transparent. And tama dyan si Congressman Chanco. You should be accountable to that. Nising ko na isipin mo na madagdag sa kayamanan mo ni 1 piso, ni 100, ni 1,000. Bawal yun. How much more kung ilang daang milyon yung isusubi mo? Abo, matindi. Matindi ang pangangailangan mo, pare. Abo. Yan ang daming butas ng mga kalsada. Parang may alon sa lupa. Hindi ka naman nasa dagat. Parang may bagyo na maalon-alon ka. Accountable kung hindi transparent, di ba? Okay, hindi naman po pwedeng lang gawing katulad yung nakasanayan na. Because, di ba, nakasanayan na ng Kongreso na yung BICAM hindi open sa lahat. Di ba? Small committee. Hindi, di mo na, yung mismo BICAM. Okay. Di ba? So, nung nagkaroon ng corruption issue, ang ginawa is inopen, denied stream yung BICAM, correct? Okay, yes. Okay. BICAM on the budget. When in fact, all other BICAMs except the budget, live stream dyan. Dati, ang BICAM ng budget lang ang sinisikreto. So, ang ginawa natin, because of the corruption issue, ginawa natin, live stream yung BICAM. Okay. So, nagkaroon ng reform. Kasi nga, ano yan sagrado yan, taxpayers' money yan. Kaya it's very natural, makukonsensya kayo dyan. Dapat ipakita nyo na wala kayong ninanakaw. Ganun yung ibig sabihin nun. Mga kapolitika, nakakapanindig balahibo ito na nagaganap sa ating bayan na para tayong napakahirap na maging ganito palagi yung sitwasyon ng mga Pilipino na ginigisa tayo sa ating tama na, sobra na. Tantanan nyo naman yung pondo ng taong bayan. Maawa kayo. Busog na yung mga buhaya. Sabi ni ex-congressman Kiko Mas. Tatawa pa rin ako doon sa video na ginagawa niya kasi siya mismo sasalita. Siya mismo yung nag-video. Nandun siya mismo sa sino ba yung Alvarez, Congressman Alvarez ba yun? Napikon sa kanya eh. Kaya sa ethics complaint talagang siya, in-excommunicate siya doon. Ako, mga kapolitika. Issue ng corruption, malawakan na. Yun yung title ng episode natin. Mga kapolitika, hanggang dito, hindi na natin ito matutuloy. Wala na tayong powers. Abo, mga kapolitika. At manalangin po tayo palagi. Isipin natin, mga kapolitika, na tayo ay may pag-asa habang may buhay. Kaya makinig at manalangin, makinig sa mga salita ng Diyos, magbasa ng Biblia, manalangin, at paglaban natin ang ating karapatan bilang mga Pilipino, lalong-lalo na kung usapan ay pondo ng taong bayan. Manatili tayo na nakaantabay sa ating mga susunod na video, mag-like, mag-comment, mag-subscribe mga kapolitika. Palaguin natin ang ating community dito sa Reaction Page Politika. Suportahan nyo ang ating channel para marami pa tayong magawang maganda. Malay natin, dumating ang panahon, tayo ay magkawang gawa. Nako mga kapolitika. Hanggang dito, tatapusin muna natin ang ating usapan, ang ating huntahan. Hanggang sa muli, paalam.